Warner? Bestie ko! Ay! Dati sa ibang bansa, miss na kita. Misting kita. Warner, Hindi ba yan si Prinsipe ng Jingcheng? Si Shen Yangsho? CEO ng Shen Group? Sila ba ay? Xiao Chao! Ito ang asawa ko, si Shen Yansho. Nagkakilala kami sa ibang bansa at kasal na kami. Malapit na kaming magkaroon ng bagong buhay. Warner, magiging nanay ka na. Congratulations! Boss Shen, ipagkakatiwala ko na sa'yo si Warner. Yansho, ito ang matalikong kaibigan, si Tang Zaudi. Siya ang magiging ninang ng magiging anak natin. kung siya ang bestie ni Warner at magiging ninang ng anak natin, direkto siyang makakapasok sa Shen Group para magtrabaho. Paano naman yan? Ang xiao-xiao namin ay dapat may pinakamagandang benepisyo. Sige, susundin ko ang gusto mo. Ay naku, xiao-xiao! Ang tagal na nating hindi nagkita. Kailangan nating magkwentuhan ng maayos. Ay, ang tagal na nating hindi nagkita. Magpakasal ka na pala sa ibang bansa. Nag-aalala pa ako na baka hindi mapagkakatiwalaan ang asawa mo. Pero ngayon, mukhang si Boss Shen ay napakamaalaga sa'yo. Kaya panatag na ako. Pero nagpakasal ka na, hindi ka man lang nag-post sa Moments. Hindi ba't nagkasundo tayo na tayo lang ang magkasama sa Moments? Ay, sige na nga. Hayaan mong i-update ko ang moments ko. Bilisan mo! Mag-post ka rin! Para malaman ng lahat na ako ang iyong pangunahing bestie. Masusunod, mahal na pangunahing bestie. Ang bestie ni ate, ang ganda pala. Ayos! Ito ang dream girl ko. Ang asawa ko. Bukas na bukas, magpapakasal na tayo. Itong si Yaozu, ang tagal na nag-arrange date. Wala pa rin nagugustuhan. Malapit na siyang mag-20s. Ano na lang ang gagawin natin? Teka, saan ka pupunta? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na maghanap ka ng kadate para sa kapatid mo? Ma, pa! Si Yaozu, pinakilala ko na sa maraming babae. Pero sabi nila, may problema siya sa ugali. Ilang anak ang balak mong magkaroon? Kakamit pa lang natin, tapos yan agad ang tanong mo, kalayan kong magkaanak o hindi. Anong pakialam mo kung magkaanak ako o hindi? Anong kinalaman ng bilang ng anak sa kakamit pa lang natin? Anong sabi mo? Anong pakialam ko? Sabihin ko sa'yo, pakakasalan kita para lang magkaroon ako ng tagapagmana. Kung hindi mo ako mabibigyan ng lalaking anak sa una mong pagbubuntis, lumayas ka. Leche ka. Hindi ka rin makapagbigay ng lalaking anak. Ma, pa! Ang laki-laki na niya! Hindi niya na dapat siya masyadong kinukonsenti. Kapatid mo siya! Anak namin siya! Dapat lang na maging mabait kami sa kanya. Dapat lang na sundin namin siya. Alagaan siya. Tang Saudi! Kung hindi makahanap ng asawa ang kapatid mo, ipapapasal ka namin sa kahit sino makita namin. Gagamitin ang dowry mo para ipag-asawa siya. Anak, ang engagement party sa katapusan ng buwan, dapat talaga mag-order tayo ng maraming mesa. Pagdating ng panahon, gawin nating masaya at engrande. Kung walang pera, humingi ka sa ate mo. Tama! Ang hotel, hanapin ang pinakamaganda. Ang handaan, kunin ang pinakamataas na klase. Kung hindi maubos, ay take out. Ma, pa, hindi pa nga nakaka-girlfriend si Tang Yaozu. Bakit bigla na lang mag-engage? Eh, ikaw talagang maraming koneksyon. Salamat sa'yo. Nahanap ko ang pag-ibig ng buhay ko. Sa katapusan ng buwan, mag-engage na kami. Salamat sa akin. Sino ang ka-engage mo? Ang best friend mo! Tingnan mo. Ang ganda niya. Siya lang ang pakakasalan ko sa buhay na to. Warner? Imposible! Kasal na si Warner. Anong engagement ang pinagsasabi mo sa kanya? Ito, Kinasal na siya. Bakit hindi mo agad sinabi? Ang nanay mo at mga kamag-anak, ayos na ang lahat. Nakuha na namin ang bigay kaya. Kinason na pala siya. Ayos lang. Kung kasal na, pwede namang makiwalay. Hindi ko iniisip. Ang babaeng kasal na. Ma, siya lang ang gusto ko. Naku, sige. Naku, anak, huwag kang magmadali. Susundin namin ang gusto mo ha. Tang Zaudi, tawagan mo na ngayon ang bestie mo. Sabihin mo, maghiwalay na siya ngayon. Kung hindi,
Ang engagement party natin sa katapusan ng buwan ay hindi na matutuloy. Hindi pa nga nakikita ni Wanner si Tang Yaozu. Paano siya magpapakasal? Paano siya magpapakasal? Ayos lang. Kapag nakita niya ako, siguradong mai-in-love siya sa akin. Oo naman. Ang Yaozu natin, napakagaling at napakagwapo. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? 8! Bilisan mo, sabihin mo na sa akin. Nasaan si Wanner? Pupuntahan ko siya. Bitawan mo ako! May pamilya na si Wanner ngayon. Kasama niya ang asawa niya. Nagbabakasyon siya sa bahay. Ano? Araw ng trabaho ngayon. Bakit siya nagbabakasyon? Kapag kinasal na kami, hindi siya pwedeng magkulong lang sa bahay. Kumakain lang nang walang ginagawa. Kailangan niyang kumita para sa akin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Buntis si Wanner. Anak niya yan at ng asawa niya. Naka-maternity leave siya ngayon. Ano? Buntis siya? Hindi na siya dalaga. Bakit niya ako pinagtaksilan? Pantataksil? Hindi mo nga girlfriend si Wanner. Anong pantataksil ang sinasabi mo? Malapit na kaming ikasal, kailangan lang naming magkakilala. 8! Kasalanan mo to. Kasalanan mo dahil hindi mo ako dinala sa kanya. Kung hindi, ang kanyang pinakamahalagang unang beses ay akin na sana. Tang Zaudi, paano mo nagawang saktan ang sarili mong kapatid? Magkadugo kayo. Tama na. Kumalma ka muna. Halika, kakausapin ka ni nanay. Halika. Tang Saudi, ang ugali ng kapatid mo sa totoo lang, kami ang nagpalaki sa kanya ng ganyan. Sa wakas, natauhan na ba si nanay? Basta magbago sila, tayo bilang isang pamilya, makakapamuhay pa rin ng maayos. Sa buong buhay mo, siya lang ang kapatid mo. Sabihin mo, kung hindi siya makapag-asawa, ang pamilya Tang hindi ba't mawawala ng tagapagmana? Dahil magkaibigan kayo, kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na ipalaglag ang bata. Pagkatapos niya maghiwalay, tayo bilang isang pamilya ay magsasama-sama. Hindi ba't mas maganda yon? Nanay, ano po ba ang sinasabi ninyo? Pero, hindi na siya birhen ngayon. Kailangan nating bawasan ng kalahati ang dote. Mabait at mapagbigay lang talaga ang pamilya natin. Sabihin mo, bukod sa atin, sino ang magbibigay ng dowry sa isang babaeng buntis? Dati, 100,000 yan. Ngayon, 15,000 na lang. 50,000? Hindi pwede. Isang babaeng buntis, paano naman magkakahalaga ng 50,000? Maximum 10,000. Huwag na kayong magtalo. Sa totoo lang, kagabi pa lang, naipadala ko na ang 100,000 kay Wanner. Ano? Ikaw na walang kwentang babae. Bakit hindi mo inaalagaan ang kapatid mo? Pinayagan mo siyang gumastos ng 100,000 para pakasalan ng isang buntis. Talagang mahal ko si Wanner. Kahit hindi ko anak ang nasa tiyan niya, handa akong alagaan. Nay, hindi naman kilala ni Wanner si Tang Yaozu. Wala rin siyang contact details nito. Paano niya tatanggapin ang dowry niya? Niloko lang kayo ng kapatid niyo. Niloko? Ayaw mo lang makita ang mas pinipili mo pang iba kaysa sa kapatid mo. Ikaw na laging kumakampi sa labas. Walang kwentang babae. At, paano ko naman lolokohin sina mama at papa? Talagang mahal ko si Wanner. Gusto mo bang patayan ang kapatid mo? Ipinakilala mo siya sa babaeng yan. Tingnan mo siya. Ang kapatid mo, tingnan mo kung gaano siya ka-obsessed. Naku, anak ko. Paano naman makakapagbigay ng ganoon talaking dowry ang isang babaeng buntis na? Zaudi, tawagan mo agad ang kaibigan mo. Bawiin mo ang 100,000 yuan. Ma, pa, hindi naman sila magkakilala. Paano naman sila mabibigay ng dowry? Wala namang nangyari. Paano ko babawiin? Ikaw! Ma, hindi na kailangan ng dowry. Ang engagement party namin ni Wanner ay tuloy pa rin. Sa totoo lang, ang bata sa tiyan ni Wanner ay akin. Manahimik ka. Gusto mo pang saktan ng kapatid mo? Nagre-rebelde ka na. Ikaw ang nagpakilala sa cute na yan. Kaya ganyan ang kapatid mo ngayon. Kasalanan mo lahat. Kailangan mong panagutan yan. Oo nga, Tang Zaudi. Ganito na lang. Imbitahin mo siya rito sa bahay. Pag-usapan natin ng maayos. Ibalik niya ang pera ng dote. Tapos, pag-uusapan natin kung ipapalaglag ba ang bata o hindi. At saka, kailan siya makikipaghiwalay? Ma, pa! Sinabi ko na. Hindi magkakilala sina Wanner at Tang Yaozu. Hindi sila magkakilala. Hindi siya makikipaghiwalay. Hindi niya ipapalaglag ang bata. Wala rin siyang natanggap na dote. Pwede ba kayong magising sa katotohanan? Ang kapatid mo, siya ang pinakamatapat at masunuring bata sa mundo. Siguradong tama ang sinasabi niya. Ikaw na ate, kailangan mong tulungan siya hanggang dulo. Bilisan mo, tawagin mo siya rito. Impossible! Bestie, miss na kita. Pumunta ka sa bahay. Ipadala.
Inimbitahan ako ni Xiao Xiao sa bahay niya. Sakto ang bestie ring na ipinagawa ko para kay Xiao Xiao. Nakuha ko na, diretso ko na lang ibibigay. Manong! Ma, pa! Dumating ng asawa ko! Ang galing! Ma, tingnan mo, guwapo ba ako? Guwapo! Ang bibi ko ang pinakaguwapo. Warner, nandito ka na. Halika, pasok ka. Maligayang pagdating. Ito ang mga magulang at kapatid ni Xiao Zhao. Medyo masyado yata silang masigla. Salamat! Ay naku, halika, halika. Warner, halika. Umupo ka sa loob. Huwag kang mahiya. Tayo ay isang pamilya. Halika, halika, pasok ka. Ay naku, ang ganda mo talaga. Salamat po, tita. Napala nasaan si Xiao Xiao? Nasaan si Xiao Xiao? Siya. Tulog siya. Tulog? Sige na nga, babalik na lang ako sa susunod. Ay, teka! Ito ay! Para sa akin to. Warner, napakabuti mo. Hindi! Ito ay ako! Naku! Napakabuti mo. Pati ang aming engagement ring, inihanda mo na. Asawa ko, napakabuti mo. Ang singsing na yan. Siguradong gaandaang libo ang halaga. Ay, manugang ko. Napakaisip po talaga. Ay, ang ganda at gwapo. Bagay na bagay kayo sa amin si Yaozu. Si Saodi, ang walang kwentang babaeng yan, hindi sinabi na mayaman pala ang manugang namin. Dapat talaga si Yaosu ay magpakasal sa ganitong klaseng asawa na may kakayahan. Anong manugang? Anong engagement? Napakawalang kwenta! Ang singsing na ito ay binili ko para kay Xiao Zhao. Ito ay singsing ng magkaibigan. Nasaan si Xiao Xiao? Gusto kong makita si Xiao Xiao! Kapag nasuot mo na itong singsing, simula ngayon, isa ka na sa pamilya Tang. Tara! Pumalis na tayo! Ngayon, dadalhin ka namin para magpaanol. Halika na, halika na! Anong anol? Magpaanol? Hindi ako magpapaanol! Tara! Bitawan niyo ako! Hindi ako magpapaanol! Dali? Dali! Xiao Xiao! Sigilan niya yan. Xiao Xiao! Aray, ikaw! Xiao Xiao! Nasigatan ka! Ayos lang ako. Dadalhin mo na kita paalis, ha? Hindi! Hindi! Asawa ko! Itong bahay mo. Hindi kita papayagang umalis? Tay, halika rito. Dali, tulungan mo ako. Sinabi ko na hindi ako ang asawa mo! Kasal na ako! Ikaw ang asawa ko. Asawa ko. Nagpapaka-hard to get ka lang. Para afitin ako, di ba? Sige, papayag ako sa pangaakit mo. Hoy, ikaw! Ma, pa, Tang Yaozu. Pwede ba kayong magising sa katotohanan? Si Warner ay asawa ng prinsipe ng Jingcheng, ang CEO ng Shen Group, si Shen Yanxiu. Kung kinalaban niyo siya, walang makakatulong sa inyo. Tama! Pinapayuhan ko kayo na bilisan. Pakawalan niyo kami. Kung hindi, wala sa inyo ang magiging maayos. Prinsipe Shen Yanxiu? Shen Yanxiu, ang asawa ng ganong klaseng bigating tao. Paano naman magiging bestie ni Zaudi? Asawa ko, sa susunod na magsisinungaling ka, mag-isip ka muna. Kung si Shen Yanxiu ang asawa mo, ako naman ang tatay ni Shen Yanxiu. Isa pa, sino man ang asawa mo, hindi mahalaga. Ang mahalaga, asawa ko, hiwalayan mo lang siya. Hindi! Warner, bilisan mo, tawagan mo si Shen Yanxiu para sunduin ka niya. Hoy! Yanxiu! Ako! Asawa ko, hindi ko papayagan na makipag-ugnayan ka sa lalaking yan. Akin ka! Bakit hindi mo pahanapin ang Jinang kung may mangyari sa kanya? Kayong lahat, mawawala kayo sa Jingcheng. Opo! Warner! Sinumang mangahas na galawin ka. Pagsisisihan niya ang araw na ipinanganak siya. Asawa ko, naiintindihan ko na. Siguro dahil sa akin, na hindi kita pinakasalan agad, kaya ka naghanap ng ibang lalaki, tama? Ayos lang.
Pinyatawad na kita. Ngayon, pumunta na tayo sa silid kasal. Kapag nakapasok na tayo sa silid kasal, magiging akin ka na. Tara! Huwag mo akong hawakan! Umalis ka! Ang anak ko! Wan-er, ayos ka lang ba? Kang Yaozu, ang tiyan ni Wan-er, buntis ka. Waner, hindi naman nasaktan ng apo namin, di ba? Para what? Masyado akong nagmamadali. Aking mahal na po, ayos ka lang ba? Naku, huwag kang masaktan. Ikaw ang buhay ng pamilya namin. Ano ang sinasabi ninyo? Hindi ko siya kilala. Saan nang galing ang bata? Ito ay kay Shen Yansho at Akin. Waner, bakit hindi mo kilala ang anak natin? Ibinigay ko pa nga ang pinakamahalaga kong unang beses sa'yo. Tama na. Kang Yaozu, ang batang dinadala ni Warner ay anak ni Shen Yanxiu. Siya ang magiging tagapagmana ng Shen Group. Kung maglakas loob pa yung saktan siya, hindi ninyo kakayanin ang kahihinatnat. Tang Saudi! Huwag kang maging traitor. Ang anak ng kapatid mo, hindi mo pa rin kinikilala? Ma, pa! Huwag na kayong magkamali pa. Niloloko lang kayo niya. Hindi ko siya kilala. Saan nang galing ang bata? Tita, tito, huwag kang magpaloko sa kanya. Magpaloko. Ang aking mahal na anak, siya ang pinakamatapat na bata sa mundo. Sa tingin ko, kayo ang puro kasinungalingan. Tama na. Huwag na kayong magulo. Waner, kung ayaw mong ipanganak ang batang iyon, huwag na nating ipanganak. Ipa-abort na lang natin. Pagkatapos, siya kakaulit magbuntis. Paano kung kambal? Ay, hindi sapat ang kambal. Apat na kambal. Apat na lalaki. Masaya. Tama. Mas marami, mas maganda. Mas masaya kapag marami. Kung sa hinaharap, mahirapan si Yaozu sa pagsuporta sa pamilya. Si Jaudi ay magdaragdag ng 40,000 bawat buwan. Sa tingin ko, ayos na ito. Ay ngayon, dalhin na natin ang manugong sa ospital para magpa-abort. Sige, ma! Paano kung habang papunta sa ospital, maligaw si Waner? Oo na. Hindi lang naisip ng maaga ni nanay. Kung gayon, ganito na lang. Dito na lang tayo sa bahay gagawa. May alam si nanay na tradisyonal na gamot. Siguradong epektibo yan. At makakatipid pa tayo sa bayad sa operasyon. Si nanay talaga ang maraming ideya. Waner, tiyaga lang ha, sandali lang yan. Pagkatapos mong ipalaglag ang bata, magpakasal na tayo. Tapos, mga nakaulip. Kayo! Huwag kang lumapit! Waner, huwag kang matakot. Huwag kang lumapit! Manugang, Huwag kang lumapit! Warner, takbo. Ikaw na walang kwentang babae. Asawa ko. Huwag kang tumakbo. Para sa ibang tao, sinasaktan mo ang nanay mo. Papatayin kita. Ikaw! Bitawan mo ako. Aking ka. Hindi ka makakatakas sa akin habang buhay. Bite one mo! Asawa ko. Bakit ka ba ganyan? Hindi ka nakikinig. Kapag nakikita-kitang ganyan, Lin Waner, masakit na ang puso ko. Bibigyan kitang halik bilang gantimpala. Ayaw mo sa maganda, gusto mo sa masama. Ma, pa, tulungan nyo kami! Ay, nandito na. Mahal ko, magluluto na si mama ng gamot, ha? Bitawan niyo ako! Hindi kayo palalampasin ni Shen Yansho! Ano na naman ang pinagsasabi mo? Wala talaga akong magawa sa'yo. Tigilan niyo yan! Mahal ko, bilis! Luto na ang gamot! Dali, ipainom mo sa manugang mo. Kapag nainom niya yan, tiyak na malalaglag ang bata. Bilis! Huwag! Huwag niyo akong agawan ng anak! Huwag niyo patayin ang anak ko! Waner, sandali na lang. Tutulungan kita. Chow Chow, tulungan mo ako! Warner! 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 Ikaw? Sino kayo? Sino si Wan-er? Mga tita, bakit Ellen dito? Pasok, pasok! Ang laki ng engagement mo, kailangan naming magdiwang. Ay, nasaan ang mga magulang mo at ang ate mo? Bakit hindi sila lumabas para salubungin kami? Oo nga, Yaozu.
Ako at ang tita mo, bumili kami ng bagong damit. Para sa aming si Zaudi. Palabasin mo siya para sukatin. Tingnan kung kasya. Zaudi! Ay, si Jody at ang manugang ko natutulog sila. Nasa kwarto sila, ah? Sige. Bumili kami ng bagong damit ni Ditse. Gisingin mo siya para sukatin. Zahodi! Zahodi! Ay, ate, Diche! One Air, gumising ka. Huwag mo akong takutin. Dugo! Waner! Huwag kang matulog! Chowdy! Ang anak ko! Ang anak ko! Ayos lang. Dadalhin kita sa ospital. Pero ang mga magulang mo at kapatid, hindi tayo papayagan. Pumunta sa ospital. Anong gagawin natin? Tang Jaodi, bumisita kami ng tiyahin mo. Si tita at tita, mahal na mahal ako ni tita at tita. Kung hihingi tayo ng tulong sa kanila, siguradong matutulungan nila tayo makalabas. Ay, ate? Ate, bakit pa kayo mag-aabala? Ako na lang ang pupunta. Ang laya ng pinanggalingan nyo, hindi ba kayo iinom ng tsaa? At magpapahinga muna? Tita magpahinga na kayo. Gusto kong personal na tawagin ng asawa ko. Malambing ang asawa ko sa akin. Hindi siya babangon hanggat hindi ko siya hinahalikan araw-araw. Siya. Kung gayon, hindi na kami mang-iistorbo sa inyong mag-asawa. Asawa ko? Asawa ko, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba? Hihipan ko yan para sa'yo ah. Hihipan ko ang tiyan mo, hindi na sasakip. Umalis ka! Tang Yaozu! Nahihirapan si One Air ngayon. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Anong ospital? Hindi pa nga lumiliit ang tiyan niya. Ilang patak lang ng dugo ang lumabas. Hindi pa nalalaglag ang bata. Mahal ko, nagkamali si mama sa pagkakataong ito. Ayos lang ma, pakukuluan lang ulit. Asawa ko, para sa ating kinabukasan, magtiis ka muna ah. Halika, dadalhin kita para makilala ang ating mga tiya. Huwag mo akong hawakan! Kahit si ate na lang ang umalalay. Ma! Bilisan mo, pakuluan mo na ang gamot. Ay, sige. Pupunta na ako ngayon. Halika! Kang Jaudi, anong nangyari sa'yo? Bakit puro ka sugat? Bakit ganyan ang mukha mo? Sino ang nambugbog sa'yo? Ipaghihiganti ka ni na ate at tita, ha? Si Tang Yaozu ang may gawa nito. Sinabi niya kina mama at papa na asawa niya si Waner. Ipinaliwanag ko na kina mama at papa. May asawa na si Waner. Ayaw nilang maniwala. Sinaktan pa nila kami. At ikinulong pa kami. Ano? Kuya, ate, paano ninyo nagawa yan? Hindi ninyo man lang inalam ang totoo? Sobrang-sobra na yan. Kung kasal na ang tao, paano ninyo siya pipiliting magpakasal kay Yaozu? At sinaktan pa ninyo si Tang Zaudi ng ganyan? Nakakaawa tingnan. 8. Ang asawa ko, hihiwalayan na niya ang lalaking yon. Sinabi ko na, Mahal na mahal ni Waner ang asawa niya. Hindi sila maghihiwalay. Hindi sila maghihiwalay. 8. Ang asawa ko, nagpapanggap lang siya sa lalaking yun. Mahal na mahal talaga ako ng asawa ko. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano! Ang relasyon namin ng asawa ko, walang hanggang pag-ibig. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Sabi ng asawa ko, ang pagmamahalan namin ay walang hanggan. Ate, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ako ang pinakamamahal ng asawa ko. Tang Saudi, ayaw mo bang maging masaya ang kapatid mo? Dahil hindi ka makahanap ng lalaking kasing galing ni Yao Zu na maging asawa, sisirain mo ang kasal niya? Ganun ba? Hindi nagsisinungaling si Tang Zaudi. Hindi ko siya kilala. At lalong hindi ako makikipag-divorce. Kuya, ara rin naman kay Yaozu natin ang ginagawa ni Tang Zaudi. Kung ayaw ni One Air makipag-divorce, pakawalan nyo na siya kaagad. Tama! Ang Yaozu natin ay perpekto. Maraming babae ang gustong magpakasal sa kanya. Ate at tita, nabibiro lang ang asawa ko. Tingnan nyo, binili ito ng asawa ko para sa akin. Singsing ng engagement. Suot ko na nga. Ang asawa ko, nagdadalang tao sa anak ko. Ano? Buntis? Buntis? Naku po, ito ang kauna-unahang anak ng pamilya Tang. Ang pamilya Tang may magmamana na.
pamangkin kong asawa? Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Naku, isipin mo, ang batang nasa tiyan mo. 8. Tita, hindi kilala ni Wanner si Tang Yaozu. Tang Yaozu? Paano siya magbubuntis sa anak niya? 8. Ang asawa ko, matagal nang may gusto sa akin. Ako at ang asawa ko, bawat gabi na magkasama kami, napakaganda. Bukod pa rito, paano ko naman lolokohin ang tungkol sa napakahalagang bagay na tulad ng anak? Hindi ko gagawin yan. Tama, Jowdy. Ang anak ang pinakamahalagang bagay para sa pamilya Tang. Dahil buntis na si Wanner sa anak ni Yaozu, dapat na siyang makipaghiwalay agad. At pagkatapos, magpakasal kay Yaozu namin. Ang anak na dinadala ni Wanner ay hindi talaga kay Tang Yaozu. Pinainom pa ni nanay si Wanner ng pampalaglag. Kailangan niya nang pumunta sa ospital. Ate at kuya, pakiusap. Dalhin niyo na si Wanner sa ospital ngayon. Umalis ka! Tulungan mo ako! Tang Zaudi! Huwag mong galawin si Wanner. Umalis ka! Tang Zaudi, mali na ang ginagawa mo. Ang magkaroon ng tagapagmana ay ang pinakamahalagang bagay para sa pamilya Tang. Paulit-ulit kang humahadlang. Nakakadismaya ka talaga. Tang Jowdy, mukhang masyado ka naming pinabayaan noon. Kaya ka naging ganyan, kayabang. Hindi ba ito ang kuwintas ng asawa ng CEO ng Shen Group? Boss Shen, dumating na ang kwintas na binili mo para sa iyong asawa. Talagang maalaga si Boss Shen sa kanyang asawa. Ito ang nag-iisang puso ng karagatan sa buong mundo. Nagkakahalaga ng 140 milyon. Kapag nakita ito ng asawa, tiyak na magugustuhan niya. Paano mo nakuha ang puso ng karagatan? Ito. Tay, kuwintas ng asawa ni Boss Shen. Baka ikaw nga, ang asawa ng CEO ng Shen Group? Tama! Si Wanner ang asawa ng CEO ng Shen Group. Kung patuloy ninyo siyang gaganyanin, hindi kayo palalampasin ni Shen Yangshu at ang pamilya Tang. Ang pamilya Tang ay palalayasin niya sa Jingcheng. Isang kwintas lang. Natakot na kayo? Si Lin Wan'er ay bestie ni Zaudi. Hindi ba natin alam ang ugali ng demonyong si Zaudi? Paano niya makikilala ang asawa ni Shen Yangshu? Bitawan mo ako! Yanshu! Hindi kayo palalampasin ni Yanshu! Asawa ko! Tingnan mo, sinisira ka na ng ape ko. Sige na! Huwag ka nang magulo. Makinig ka. Tama kayo. Ang asawa ng CEO ng Shen Group. Malaking tao yan. Paano naman mangyayari na kaibigan siya ni Tang Zaudi? Nagdatrabaho ako sa Shen Group. Pero kailanman ay hindi ko pa siya nakita sa kumpanya. Mukhang ang puso ng karagatan na yan ay peke. Kung malalaman ni Shen Yanshu na ang ating pamangkin at ang kanyang asawa ay nagsusuot ng parehong kuwintas, hindi kaya siya magalit? Ang pamilya Shen sa Jingcheng ay may kapangyarihang walang makakakontra. Sa oras na yon, kawawa ang pamilya Tang. Tama nga ang sinabi ni ate. Dali! Agad tanggalin ang kuwintas niya. Asawa ko, tingnan mo, ang kwintas mo, halatang plastic lang. Sa susunod, bibilhan kita ng mas malaki at mas maganda, salamin. Sige na, makinig ka. Tutulungan kitang tanggalin. Ito ang kuwintas na bigay sa akin ni Yanshu. Huwag mong galawin yan. Banner, bumalik ka rito. Ikaw na, maliit na bagay ka. Wanner, namumula na ang leeg mo. Kasalanan ko. Hindi mo kasalanan! Sugatan ka rin! Asawa ko, ayoko ring masaktan ka. Ang sakit sa katawan mo. Ang sakit sa puso ko. Sino ba ang magsabi na maging pasaway ka? Para ito sa ikabubuti ng pamilya Tang. Tang Zaudi! Pamangkin kong asawa. Kailangan ninyong maging masunurin. Na-brainwash na sila ni Tang Yaozu. Ngayon, kahit buhay ko pa ang kapalit, ilalabas kita rito. Tara! Ang cellphone ko! Kapag nakontak natin si Shen Yanshu, maliligtas tayo! Alam mo ba? Asawa ko. Nang makita kitang nasaktan, ang puso ko ay parang sinasaksak sa sakit. Pero, hindi ko hahayaang kontakin mo ang lalaking yan. Hindi mo ako pwedeng ipagkanulo. Huwag! Boss Shen, naghahanap na kami sa kalahati ng Jingcheng pero wala pa ring balita tungkol kay Maam. Magpatuloy sa paghahanap. Sige po, alam ko na. Boss Shen, kanina,
Ang cellphone ni ma'am, pagkatapos magkaroon ng signal, nawalan ulit ng koneksyon. Ang huling lokasyon ng signal ay sa Nanbin Community, Building 3. Punta sa Nanbin Community. Dali! Opo. Walang kwentang babae. Paulit-ulit kang nanggugulo. Gusto mo ba talagang patayin kita? Asawa ko, bumalik ka na! Ito ay dahil nagkamali si ate, kaya siya pinaparusahan. Huwag ka nang magulo. Dali, bumalik ka na! Zaudi! Ang lahat ng ginagawa namin ay para sa supling ng pamilya Tang. At sa kinabukasan nito, bakit ka ba napakawalang alam? Tama? Para sa ikabubuti ng pamilya Tang, ang ginagawa namin. Umayos ka! Kahit mamatay pa ako, hindi ako magpapakasal sa'yo! Kalimutan nyo na yan! Asawa ko, kahit ganyan ka kasungit, pero mahal mo pa rin ako, di ba? Kahit mamatay ka, gusto mo pa rin makasama ako. Hinding-hindi ko bibiguin ang pagmamahal mo sa akin. Boss Shen, Ito ang Nanbin Community. Naimbestigahan na ng mga tauhan, ang pamilya ng matalik na kaibigan ng ginang ay nakatira sa penthouse ng Building 3. Ang ginang ay malamang nandoon. Tara sa penthouse. Opo. Anong gagawin nyo? Huwag niyong saktan si Wanner. Paano ko sasaktan ang asawa ko? Pinapainom ko lang siya ng gamot. Asawa ko, pasensya na. Sobrang lakas ng hawak ko kanina. Masakit ba? Ang pisingi ng asawa ko, ang sarap hawakan. Ang lambot. Ang katawan ng asawa ko, siguro malambot din. Pagkatapos magpa-abort, matitikman ko na. Tang Yaozu, kapag dumating si Shen Yangxiu, tiyak na ikaw ay hihiwain ng pinong-pino. Shen Yeshio! Nasaan ang prinsipe ng Jingcheng? Ang CEO ng Shen Group! Lumabas ka! Lumabas! Halika! Ikaw na, walang kwentang babae. Sa tingin mo ba ang mga kalokohan mo ay makakapanlin lang sa amin? Tingin mo ba tanga kami? Si Yanxiu bang dumating para iligtas kami? Tito, bakit ka narito? Ano? Ikaw ay ikakasal, ako natyuhin mo. Hindi ba ako pwedeng dumalo? Si Tito! Si Tito ang pinakamaintindihin! Alam niya ang sitwasyon namin. Tiyak na ililigtas niya kami. Tito, iligtas mo kami. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan nyo sila. Ate! Lalo mo lang pinapalayaw ang walang kwentang si Tang Yaosu. Yanxiu, iligtas mo ako! Wanner, Magandang sulat kamay na yan. Tigil! Hanapin, Sino kayo? Hindi nyo ba alam? Ito ay pangingikil ng ari-arian. Umalis kayo rito. Yaozu, tama na. Siya si ang CEO ng Shen Group, Shen Yanxiu. Manahimik kayo. Siya si ang CEO ng Shen Group, Shen Yanxiu. Siya nga. Nagtatrabaho si ate sa Shen Group, kaya sigurado siyang tama ang sinasabi niya. Siya talaga ang asawa ni Shen Yanxiu? Naku, anong gagawin natin? Kung malaman niya, tapos na ang pamilya Tang. Huwag kayong mag-alala. May naisip akong paraan. Boss Shen, hindi namin nakita ang ginang sa sala. Wala rin sa kusina. Boss Shen, nakakandado ang pinto ng kwarto. hindi kami makapasok. Mukhang ang asawa ni Yao Zu ay talagang ang asawa ni Boshen. Kung malaman ito ni Boshen, dito. Kung gayon, ang pamilya Tang natin. Ay tiyak na tapos na. Kailangan nating pigilan siya. Sa pagpasok niya sa kwarto, Sa kwarto, Ay, Boss Shen, Kahit pa ang pamilya Shen ninyo ang nagahari sa Jingcheng, hindi nyo naman pwedeng basta-basta halugugin ang bahay namin. basta-basta, kinidnap ninyo ang asawa ko at naglakas loob pa kayong harangan ako? Ay! Boss Shan, baka nagkakamali lang po kayo. Kami, mga maliliit na tao, hindi po namin kilala ang asawa ninyo. Pulit-ulit kayong humarang. Ibig sabihin ba, nandito ang asawa ko? Sige, harangin niyo silang lahat. ay, ay, ay. Bitawan niyo ang api ko! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sino kayo?
Nasaan si Warner? Anong Van? Hindi ko siya kilala. Siya si Shen Yangxiu, ang CEO ng Shen Group. Hinahanap niya ang asawa niya. Boss Shen, baka naman po sa amin may pagkakamali po siguro. Paano naman po ang asawa niyo dito sa bahay namin? Kung nandito siya o wala, alam niyo sa sarili niyo. Hanapin! Teka. Boss Shen, baka po nagkamali kayo ng pinuntahan? Tayo! Boss Shen, sabi ko na nga ba, nagkamali kayo ng pinuntahan. Kahit na kayo ang CEO ng Shen Group, hindi nyo pwedeng basta-basta pagbintangan ang mga inosente. Tama! Ang pamilya Shen ba ay pwedeng basta-basta mang-api sa mga ordinaryong tao tulad namin? Tingnan nyo! Anong ginawa nyo sa bahay ko? Ginulo nyo? Dapat tayong magbayad. Ziyesho! Yanxiu! Nandito ako! Ngayon, ang araw ng kasal ni Yao Zhu. Dumating kayo. Sinira niyo ang lahat. Dapat kayong magbayad sa amin. Oh, Hindi naman kami humihingi ng marami. 1,000,000 yuan lang. Kinidnap niyo ang asawa ko. Gusto pa rin ng bayad pinsala. Malalimang pagmamahalan ni Boss Shen at ng kanyang ginang. Pinapayuhan namin kayo na bilisan nyo na ilabas nyo na ang ginang. Ang aming Boss Shen baka magpakita pa ng awa at bigyan kayo ng pagkakataong makaligtas kung kami ang makakahanap sa kanya. Kayo, maganda na kayong palayasin sa Jingcheng. Ang sinabi mo kanina, na-record ko lahat. Maniniwala ka ba? Kung hindi mo kami babayaran, ipoposto ito online para makita ng lahat kung paano ang pamilya ninyong Shen ang api dahil sa kapangyarihan. Mga tao, pakinggan niyo ako. Ang pamilya nilang Shen, dahil sa kapangyarihan at yaman, sinira ang aning bahay. Boss Shen, ang video na kinukunan nila, baka makasira sa imahe ng kumpanya. Gusto mo bang kami na? Huwag kang magmadali. Mukhang kayo ayaw magsalita ng totoo. Boss Shen, tingnan mo. Ano ang ginawa mo sa aking bahay kasal? Ginulo mo. 1,000,000 lang ang hinihini namin. Sige, ganito na lang. Kasama ang video. 2,000,000. Binabantaan niyo ako? Sige, i-post niyo lang ang video. Hindi ako naniniwala na hindi ka kayang pabagsakin ang opinyon ng publiko. pagdating ng panahon, Kayo pa ang magmamakaawa sa akin na burahin ng video. Bakit nangyari ito? Ang pamilya Shen ay napakalakas. Hindi nyo sila kayang kalabanin. Hindi pa ba kayo magmamadali at ibigay ang aming ginang? Hindi po talaga namin alam. Kahit na ang pamilya Shen niyo ay makapangyarihan, basta na lang ba kayong mga akusa sa aming mga ordinaryong tao? Boss Shen, nakita namin ito sa sala. Ito ang puso ng karagatan na ibinigay ko kay Warner at ang aming singsing sa kasal. Inakusahan niyo kami? Kung gayon, saan galing ang mga bagay na ito? Peke ang kuwintas na yan. Ito ang ibinigay ko sa asawa ko. Nagkataon lang na magkapareho. Ang puso ng karagatan ay natatangi. Hindi ito kayang pekehin. Ang singsing na ito ay may letrang. Isa loob At tumutugma ito sa letrang W. singsing ni Boss Shen. Kayo, hindi pa rin ba kayo amin na kinidnap niyo ang ginang? Ang letrang Y sa loob ng singsing. Yan ay ang Y ng Yaozu ko. Nagkataon lang. Mukhang kayo hindi kayo matututo hanggat hindi niyo nakikita ang kahihinatnan. Mukhang hindi naririnig sa labas. Kailangan kong gumawa ng mas malaking ingay. Anong gagawin? Si Linwan Air ay nasa loob. Boss Shen, nahanap na ang tao. Nasaan? Nandun. Teng Zhaodi! Ano ba talagang nangyayari? Nasaan si Wan Er? bastos na bata, hindi ka nakikinig. Ngayon, kailangan kong turuan ka ng leksyon. Miss Tang,
Halos hindi na siya makahinga. Si Wanner ay ikinulong nila sa loob ng aparador. Bilisan mo, iligtas mo si Wanner. Aparador? Aparador. Warner, huwag kang matakot. Nandito na ako para iligtas ka. Paano nangyari ito? Paano? Kayo ang nagtago sa kanya. Nasaan niyo itinago si Wanner? Ikaw na, walang kwentang babae. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala kaming itinago. Tinawa niyo, pero ayaw niyong panindigan. Boshen! Sila po, ang nagtago sa akin at kay Wanner. At binigyan pa nila si Wanner ng pampalaglag. Manahimik ka. Ikaw na suwail na anak. Nagsisinungaling ka para syaktan kami. Boss Shen, huwag niyo siyang pakinggan. Kung gayon, paano niya ipapaliwanag ang pagtali niya sa akin sa bathtub? 8! Dahil sa pagkakamali mo, kaya ka pinarusahan ni na mama at papa. Hindi mo naman siguro sisisihin si na mama at papa dahil lang pinarusahan ka nila, di ba? Zaudi, paano ka nagsinungaling para saktan ng sarili mong magulang? Napakasuwal mo talaga. Tama na. Kung hindi niyo sasabihin kung nasaan si Warner, kayo ang uunahin ko. Boss Shen, hindi po talaga namin nakita ang asawa niyo. Patay. Mukhang nahanap na ang walang kwentang si Zaudi. Siguradong sasabihin niya. Ang lahat! Nasaan si Lin Wanner? Ilipat mo agad. Itago sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng kama? Oh! Boshen, kahit saktan niyo pa ang anak ko, wala kaming magagawa. Hindi namin kayang bigla na lang ilabas ang asawa niyo. Talaga? Kumilos. Anak? Ma! Tulungan niyo ako! Bilisan niyo, tulungan niyo ako! Kayo na ang magsabi. Pupuputulin ba ang kamay niya o ang paa niya? Sasabihin ko. Alam ko kung nasaan siya. Hipag, kung magsasalita ka, lahat tayo ay hindi makakatakas. Hanggat hindi tayo umaamin, wala siyang magagawa sa atin. Ayaw mo namang mawala ang pamilya Tang sa Jingcheng, di ba? Sabihin mo, o hindi? Ma! Bilisan mo, sabihin mo! Ang ginaw. Siya ay nasa bahay ni Boshen! Niloloko mo ba ako? Ikaw! Nauhaw ako. Timplahan mo ako ng tsa at gamitin mo ang kamay niya sa pagtimpla. Opo, Anak? magtimpla ka ng tsa. Anong tsa? Ayoko, tay! Tulungan niyo ako! Anak? Kayo! Anong gagawin niyo sa anak ko? Tay, nay! Tulungan niyo ako! Umalis ka! Anak ko! Kayo! Illegal ang ginagawa niyo. Nang sinasaktan niyo ako at si Wanner, bakit hindi niya naisip kung illegal ba o hindi? Zaudi! Ikaw! Bakit ka na naman nagsasalita ng kung ano-ano? Kailan namin sinakta ng ginang? Hindi siya pumunta rito. Chody, bagbog na ang kapatid mo. Pero kinakampihan mo pa rin ang iba. Wala kang utang na loob. Walang galang. Hindi mo pa ba gagamutin ang kapatid mo? At sabihin mo kay Boss Shen na lahat ito ay hindi sinasadya. Ang dami ninyong ginawang masama at nakakasakit. Umaasa pa rin kayong ipagtatanggol ko kayo? Kung hindi dahil sa'yo, ang kapatid mo ay hindi mapapalo ng ganyan ng mga tao ni Boshen. Mga tao ko ang pumalo sa kanya. Boshen, itong ginoo kanina, habang nagtitimpla ng tsaa para sa inyo, Hindi sinasadya. ay napaso ang kamay niya at natamaan ng takure. Narinig mo yan? Talagang napakapabaya niya. Kayo, paano kayo makapagsisinungaling ng ganyan? Sa lahat na narito, kayo ang pinakamagaling mag-imbento ng kwento, di ba? Hindi mo pa ba sasabihin kung nasaan ang ginang? Ang init! Ikaw, magtimpla ka ulit ng isa pa. Opo, Sa pagkakataong ito, gamitin mo ang kamay niya. hindi na ako pupunta. Natatakot ako, baka patayin nila ako. Ayoko! Tita, ikaw muna ang pumunta para sa akin. Tita! Tito! Bitawan niyo ako! Ayoko! Boss Shen, ano ang gusto mong malaman? Sasabihin ko sa iyo lahat. Yaozu,
Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung aminin mo ang mga bagay na hindi naman namin ginawa, paano na kami lahat? Anong mangyayari sa amin? Yao Zu, mga kamag-anak mo kami. Huwag kang maging walang utang na loob. Yao Zi, kung hindi mo kami iniisip, isipin mo naman ang mga magulang mo. Mahal ko, Ikaw, magtiis ka pa ng kaunti. hindi ba ako ang pinakamamahal nyo? Ako ang buhay ng pamilya. Tang, ate, tulungan mo ako. Kung sasabihin mo kung nasaan si One Air, magiging maayos ang lahat. Dalhin siya para magtimpla ng saa. Tara. Ayoko, sabi ko. Sa ilalim ng kama. Mas mabuti kung hindi mo ako niloloko. Buksan ang ilalim ng kama. Warner, patawad. Huli na ako. Halika. Halika. Patawad. Huli na ako. Xiao Zhao! Nasaan si Xiao Chao? Xiao Chao! Warner! Xiao Zhao! Sugatan ka! Ayos lang, One Air. Masakit pa ba ang tiyan mo? Dalhin ang ginang sa ospital. Masusunod. Manatili kayo rito. Huwag ninyong hayaang makatakas ang kahit sino. Masusunod. Mas mabuti kung magdasal kayo na walang mangyaring masama kay Warner. Kung hindi, Masusunod. Bosyan! Hindi ako gumalaw. Inosente ako. Pakiusap, huwag niyo na akong pansinin. Palayain niyo ako. inosente? Sige. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Basta't sabihin ninyo kung sino ang nanakit kay Warner, maaari kong pag-isipan ang mas magaan na parusa. Alam ko. Alam ko. Sila yan. Sila ang nagbigay ng pampalaglag sa ginang. Boss Shan, lahat yan ay gawa ni Tang Yaozu at ng mga magulang niya. Wala kaming kinalaman dyan. Oo, wala akong ginawa. Wala! Tito, 8! Paano kayo magsisinungaling ng ganyan? Kayo mismo ang gumawa niyan. Kahit na itinuring ka naming parang sariling anak. Mula pagkabata, ang sama-sama mo. Siniraan mo kami. Sino ang naninira sa inyo? Kayo ang gumawa niyan. Bakit hindi ninyo maamin? Kayo. Ano ang aminin ko? Kung hindi mo sinabi kung nasaan siya, mapupunta ba kami sa ganitong sitwasyon? Papatayin kita! Puta, sinasaktan mo ang anak ko! Sinabi ko na nga, ibigay na lang natin siya kay Boss Shen. Talagang itinago ninyo sila. Kayo. Ikaw pa talaga. Ang mga ginawa ninyo. Ay isinisisi ninyo sa amin. Punitin ko ang bibig mo. Anong ginagawa mo? Totoo, lahat ang sinabi ng anak ko. Kayo, hindi kayo umaamin. At sasaktan niyo pa ang aming mahal na anak. Bakit ganyan kayo? Hayop ka, para kang nagsasalita ng kung ano-ano. Nagkamali na nga kayo, hindi pa kayo umaamin. Sinaktan niyo pang nanay ko. Sobrang-sobra na kayo. Sa kakasuntok ko sa nanay mo, nakalimutan ko ang hayot na to. Leche ka. Ako. Papatayin kita. ang dami ninyong sinasabi. Sino ang paniniwalaan ko? Sino ang paniniwalaan ko? Bosyan! Totoo ang sinasabi namin. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Tang Zaudi. Siya ang makapagpapatunay para sa amin. Boss Shen, huwag kang maniwala sa sinasabi ng ate ko. Lahat ng ito ay plano ng ate ko. Sa totoo lang siya ang nagplano laban sa asawa mo. Tama. Boss Shen, si Tang Zaodi nga ang gustong dumukot at mangikil sa asawa mo. Boss Shen. Huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi nilang kalokohan. Anong pagdukot at pangingikil? Sila ang gustong hiwalayan ka ng asawa mo at pakasalan si Yao Zu. Oo nga, Boss Shen. Para lang mapakasalan ni Tang Yaozu ang asawa mo. Binigyan nila ng pampalaglag ang asawa mo. Tama. Lahat kami ay makakapagpatunay. Naglakas loob kang galawin ang babae ko? Ayaw mo nang mabuhay? Hindi ako! Boss Shen, kahit bigyan mo pa ng 10 tapang ang anak ko, hindi niya magagawa ang ganong bagay. Boss Shen, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi nilang walang kapararakan. Tama. Oo, hindi kailanman naisip ng anak ko na galawin ang asawa mo. Si Tang Zaudi, gusto niya ng pera, kaya dinukot niya ang asawa mo. Tumahimik ka! Naglakas loob ka pang siraan si Xiao Zhao. Tumahimik kayo! Nakuha niyo pang siraan si Xiao Xiao! Warner, kumusta ka?
Ano ang sabi ng doktor? Ayos lang ako. Salamat sa inyong kamangmangan. Ang pampalaglag na pinainom nyo sa akin ay hindi lang walang epekto sa akin. Nakapagpalakas pa ito sa akin. Ano? Paano nangyari yan? Hindi ba tagdugo ka? Sabi ng doktor, iyon ay dahil lang sa sobrang emosyon. Pero ang pananakit nyo sa akin at ang pananakit nyo kay Xiao Zhao ay pawang katotohanan. Yanxio! Huwag mo silang palalapasin! Sig, huwag kang mag-alala. Wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Ang bagay na ito, walang kinalaman kay Xiao Zhao. Biktima rin siya. Xiao, pamilya mo sila? Kung paano sila parusahan, ikaw ang magdesisyon. Zaudi, Alang-alang sa nakaraan, tingnan mo ang iyong mga tiyahin. Ang iyong tiyo, ang pinakamabait sa iyo. Patawarin mo na kami. oo nga Zaudi. At kami ang sa mundong ito, ang pinakamalapit sa'yo. Ayaw mo masaktan kami, di ba? Oo nga. Oo nga, Zaudi. Magkakapamilya tayo, Nap. Mga tita, totoo na, sa mundong ito, kayo ang pinakamabait sa akin. Zaudi, Sa susunod, dublihin pa namin ang kabaitan namin sa'yo. Pakiusapan mo si Boss Shen, napakawala na kami. Pero kahit gaano pa kayo kabait sa akin, hindi niyo pwedeng saktan ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang ginawa niyo sa kanya ay hindi mapapatawad. para rin naman ito sa ikabubuti mo para lang. Mga tita, magandang salita lang. Ano ba? Para sa ikabubuti ko, sinaktan niyo ang kaibigan ko? Yun ba ang para sa ikabubuti ko? Mali ba ang ginawa niyo o hindi? Ang batas ang mapapasya. Hindi ko kayo matutulungan. Xiao Zhao. Nagkamali sila. Wala namang ginawa si Tio. Nagsalalita lang naman ako ng ilang salita lang. Ilang salita lang ang sinabi mo. Pero inilagay mo kaming dalawa sa kapahamakan. Akala ko, Ikaw ang pinakamaintindihin sa lahat, pero hindi ko inakala. na ang pagiging maintindihin mo Ay nagmumula lang. sa sarili mong interes. Nagsalalita lang naman ako ng ilang salita. Ano naman ngayon? Kahit pabatas yan, hindi naman siguro ako mapaparusahan dahil lang sa nagsalita ako ng ilang salita, di ba? Kung mapaparusahan ka o hindi, hindi ikaw ang magsasabi niyan. Ang batas ang magpapasya. Sinaktan niyo si Waner at gusto niyo pang umalis? Kung ganun mo ka gustong maparusahan, pagbibigyan kita. Assistant Wang. Boss Shen, ang pamilya ni Huang Di ay may kumpanya na nagbebenta ng mga produkto para sa ina at sanggol. Pabagsakin mo ang kumpanya niya. Masusunod, itigil agad. Ang kumpanya sa pangalan ni Huang Di, lahat ng aktibidad sa ekonomiya. Boshen, ako, ang sinabi ko kanina, biro lang po lahat. Ang dila mo ang nagdala sa'yo sa kapahamakan. Nang udyo ka, nung pinilit mong painumin si One Air ng pampalaglag, dapat naisip mo na mangyayari ito. Hello? Ano? Ang gatas ng kumpanya, nakita na mayroon. Mapanganib na sangkap. Ang kumpanya ay isinarat. Boshen, nagkamali po ako. Mali ang nasabi ko. Patawarin niyo po ako. Hayaan niyo na lang po ang kumpanya ko, please. Isang tawag lang bangkarot na ang kumpanya. Ginalaw natin ang asawa niya. Hindi ba patay na tayo? Sa sitwasyong ito, sa ate mo lang tayo makakaasa. Ate, alam naming nagkamali kami. Pakiusap, tulungan mo kaming kausapin si Boss Shen para maging maayos ang lahat. Kami ang pinakamalapit mong kamag-anak sa mundong ito. Oo nga, Zaudi. Ikaw ang laman at dugo ni nanay. Kahit bali-balian ang buto, magkadugtong pa rin ang litid. Wala ka bang puso na makita kaming lahat na nasasaktan? Kaya nyo naman palang makita akong nasasaktan. Aling sugat sa katawan ko ang hindi galing sa inyo. Kasi mahal ka namin, anak. Minamahal ka namin, kaya ka namin sinasaktan. Sinasaktan nyo ako dahil mahal nyo ako? Nakakatawa! Anak ka namin. Ano man ang ibigay ng magulang, dapat mong tanggapin. Hindi mo pa ba sila pinapakawalan? Naaalala mo lang na ako ang anak nyo. Kapag ang sarili nyo ang pinag-uusapan, nang saktan nyo ako, murahin, sipsipin ang dugo ko at kainin ang laman ko, bakit hindi nyo naisip na ako ang sarili ninyong anak? Kami ang nagpalaki sa iyo. Ano ba ang masama kung saktan ka namin? Bakit ka ganyan? Walang utang na loob. Nang tangkain nyo akong lunurin sa bathtub kanina, ibinalik ko na sa inyo ang buhay na ito. Naku, Tang Xiaodi ah. Kami noon, gusto lang namin na itago ka muna doon. Pero Sino ba ang nagsabing huwag kang makinig? Siya ang patuloy na gumagawa ng gulo. Hindi ka naman nalunod. Pinanganak ka namin. Pinalaki ka namin ng mahigit 20 taon. Pinalaki ka namin na isang walang utang na loob. Ang perang ibinigay ko sa inyo sa mga nakaraang taon, sapat na para bayaran ang gastos ninyo sa pagpapalaki sa akin. Kung ano man ang mangyari sa hinaharap, wala na akong pakialam. 8. Magkano lang ba ang ibinigay mo sa mga nakaraang taon? Huwag mo nang sabihin, nakakahiya lang. Ang gastos ni Xiao Zhao sa inyo sa mga nakaraang taon ay hindi lang 5,000,000.
At ang sinasabi ninyong pagpapalaki kay Xiao Zhao ay ang pagpapakain lang sa kanya ng tira-tirang pagkain. May mukha pa kayong magsalita? Ang babaeng walang silbi na yan. Dapat lang sa kanya ang lahat ng yan. Huwag ka nang magsalita pa. Ang kasalan ng ginawa nila, dapat lang na matanggap nila ang nararapat na parusa. Xiao Zhao, pati ang bahagi mo. Isa-isa nating sisingilin sa kanila. Una, ibalik ninyo ang singsing na ibinigay ko kay Xiao Zhao. Kayo itapon na lang. Sinuot niya yan, Kadire. Xiao Zhao, magpapagawa na lang tayo ng mas malaki at mas maganda. Deserve mo ang pinakamaganda. Salamat, Waner. Ang bait mo! Sinira ninyo rin ang puso ng karagatan ko. At ang diamond ring. Kailangan ninyo akong bayaran ng 200 milyon. Kahit ibenta ninyo kami. Hindi namin kayang bayaran yan. 200 milyon. Wala talaga kami niyan. Kahit anong mangyari, hindi namin yan may lalabas. Kung hindi ninyo mabayaran, magkita-kita tayo sa korte. Kayo. Lahat tayo kasali. Lahat tayo kailangan magbayad. Anong kinalaman namin dyan? Huwag ninyong subukan isisi sa amin. Tama! Hindi ba kayo nagsabing peke yan? Kaya ba namin tatanggalin ang puso ng karagatan? Lahat kayo magbabayad. Problema niyo yun sa pamilya niyo. Wala kaming kinalaman dyan. Bukod pa rito, kahit pagsama-samahin pa kami, hindi namin mabubuo ang 200 milyon. Hindi nyo mababayaran na yon. Pero mayroon pa kayong buong buhay. Bawat sentimong kikitain nyo sa natitirang buhay nyo ay gagamitin para bayaran ang kabayarang ito. Magbabayad habang buhay? Hindi. Ba't parang pinapatay niyo na ako niyan? Kasalanan mo yan. Ikaw na babae ka. Kung hindi dahil sa'yo at sa anak mo, paano kami magbabayad habang buhay? Babae ka, naglakas loob kung saktan ako. Tingnan natin kung hindi kita patayin. Babae, Walang giya. walang hiya ka. Yansho! I-report mo na sa pulis. Sadyang pananakit? Pagnanakaw, maraming kaso na pinagsama-sama. Sapat na yan para manatili ka sa kulungan habang buhay. At saka, huwag mong isipin na kapag nakulong ka, hindi mo na kailangang bayaran ang 200 milyong kabayaran na ito. Sa buong buhay nyo, ang kikitain mo sa pagtatahi. Gagamitin lahat para bayaran ang utang. Warner, mahal na mahal talaga kita. Ang pag-ibig ay walang kasalanan. Hanggang ngayon, nag-iilusyon ka pa rin. Hindi nga tayo magkakilala. Paano mo nasabing mahal mo ako? Pinipilit mo pa akong makipag-divorce at ipalaglag ang anak ko. Wala pa akong nakitang kasing sama ng ugali mo. Warner, mahal na mahal talaga kita. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, marami akong nagawang mali. Pero ang pag-ibig ko ay totoo. Wane, patawarin mo ako, please. Patawarin mo ako. Patawarin mo na ako. Tang Yaozu! Mukhang ang parusa na ibinigay sa inyo ni Warner ay hindi pa sapat. Assistant Wang, palayasin mo silang lahat. Pati ang kanilang mga kamag-anak, palayasin sa Jingcheng. Masusunod. Agad na ipabagsak ang lahat ng kumpanya ng pamilya Tang. Palayasin sila sa Jingcheng. Boss Shen, Huwag naman po sanang madamay ang pamilya. Nang gusto ninyo akong saktan, pati ang anak namin ni Warner. Bakit hindi ninyo naisip ang sinasabi ninyo ngayon? ano? Ako at ang asawa ko, pareho kaming tinanggal sa trabaho. Ha? Hoy! Hindi. Hindi ninyo pwedeng paalisin ang anak ko. Ako at ang pamilya ko, hindi namin kayang mawala ng trabaho. Ay wag! Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw! Boshen, Ginang, alam na po namin ang aming pagkakamali. Patawarin niyo na po kami. Boshen, Ginang, nagkamali ako. Alam ko na ang aking pagkakamali. Maawa po kayo, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ang mga salitang yan, sa pulis na lang ninyo sabihin! Kasalanan mo lahat, Tang Yaozu. Kung hindi ka lang nag-iisip ng kalokohan, At gustong pakasalan ang Ginang Shen, abot ba tayo sa ganitong sitwasyon? Warner, nagkamali ako. Hindi ko lang napigilan ang damdamin ko. Patawarin mo ako, sige na? May gana ka pang magsalita. Ako, Papatayin kita. Anong ginagawa mo? Matandang hukluban. Ako. kasalanan mo lahat. Ikaw na walang hiya. Sinira mo ang buong buhay namin. Kayo ay sangkot sa krimen. Ayon sa batas, kami ay arestuhin kayo. Dalhin sila. wag! Boss Shen, Tang Chao Di. Boshen,
Boshen, nagkamali kami. Boshen! Ciao, ciao! Binabati kita. Sa wakas ay nakalaya ka na sa kanilang pagkaalipin at muling nakamit ang kalayaan. Salamat, One Air. At pasensya na rin. Dahil nadamay ka sa ganitong kaguluhan. Sila ang sobrang sama. Buti na lang dumating si Boss Shen para iligtas ka. Ngayon, binabati ko kayo sa paggamit ng Tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi dahilan o palusot para sa krimen. Ang krimen ay krimen. At ang krimen ay may kaakibat na kahihinatnan.